Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinabagatang. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out sa ating Team Kapuso at sa aking Team The Voice and the Girls, kapatid Renegade Offering Channel at ang kanyang may bahay Agnita's Kitchen, Lynn Himao Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Dixon, Ma'am Janet Galvan Salazar, Kaalam sa Kinabuhi TV, Apyang, Josh Ismail Midori at kay Ma'am Miriam Jones, Mami Helen in Germany, Sir Erwin Panganiban at Ma'am Team A.E. White. At sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At syempre sa aking Fraternal Club, Kuwait Maharlika Eagles Club, na pinamumunuan ni Kuya Al Ignacio at sa amin pang mga kasamahan. At ngayon, may bago na naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Miss Violet. Laking probinsya ako at tubong Eastern Samar. Nag-aral sa simpleng lugar na walang ilaw noon, Kuya. Naglalakad ng malayo. Nakatsinelas lang para marating ang paralan. Mahirap lang kami, Kuya Kalbo. Ang aking tatay ordinaryong farmer lang sa maliit naming bukid at niyugan. At paminsan-minsan, taga-tari ng manok sa sabungan. Ang aking nanay naman ay plain house lang at may sari-sari store. Ang mga kapatid ko naman, that time, ay nasa Manila at namamasukan. Kuya, 6 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Pagkatapos ko sa elementary sa Samar, diretso ako sa Tacloban, Leyte, sa aking tiyahin. At doon na ako nag-aral ng high school sa Leyte National High School. Pagka-graduate ko ng high school, diretso naman ako ng Manila, na kung saan nandun ang mga kapatid ko, ang mga ate ko. At dito ako nag-college sa University of the East sa kursong gusto ko. Bachelor in Science, Secretarial Education, Major Stenographer. Kasi pangarap kong maging isang executive secretary noon. Sa madaling sabi, namulat akong mag-isa pagdating ng college ko. Kasi nag-dorm ako, Kuya. Dahil may work ang ate ko noon. So di kami magkasama. Ang 2 kapatid ko naman na babae ay nag-asawa na. Weekend lang kami nagkikita ng ate ko. Minsan di pa. At nagpapadala na lang ng allowance ko.
Hanggang dumating ang araw, ika-third year college ko na. Lumipat kami ng apartment ng ate ko sa Malate, Manila. At nagkaroon ng konting negosyo ang ate ko kasi tapat kami ng school. At dito, mag-uumpisa kuya ang love story ko. I was 18 years old po that time when I met my boyfriend na naging asawa ko nga. Kuya, di sa pangmayabang, di po siya ang first boyfriend ko. Pang-sampu lang naman. Very picky po kasi ako ng bata pa ako. At madaling magsawa. Or wala lang talaga sa isip ko ang seryosong relasyon kasi nga bata pa ako. Medyo wala pa akong malay sa mundo. At nag-uumpisa pa lamang mamulat sana. Kuya, kapitbahay ko siya sa apartment namin. 20 doors kasi yung apartment. Nasa harap kami ng kalsada. At sila naman ay nasa likod po. May itsura naman ang boyfriend ko. Ika nga, tall, dark, and handsome. Aye. Parang look-alike ni Altantay at Christopher De Leon. Taga Pampanga siya, kuya. Kapampangan. McKinney. I find him mabait, sweet naman ng una, at very gentleman. At generous. Kasi may work siya. Hatid sundo niya ako sa school at laging libre ang mga friend ko if kasama ko sila. Pero kuya, ito'y lihim sa ate ko na nagpaaral sa akin. Hanggang isang araw, nagpunta kami sa birthday ng aking classmate sa Pasay. Medyo ginabi. Noong araw may curfew pa, panahon ni Marcos. Kaya no choice kami kundi magstay hanggang umaga. Pag uwi ko sa bahay, wala nang ate ko. Pero ayon sa aming kasambahay, galit na galit daw ate ko. At inakala daw na nagtanan kami. Dahil nalaman na niya na mag-boyfriend kami ni Mr. A. Sa madaling salita, kuya, bantay sarado ako. After nang napacheck up ako sa OB, para lang malaman na virgin pa ako. Hay buhay. Sunod-sunuran ako noon sa ate ko. Di kami nagkikita ni Mr. A kasi noong araw walang CP. Di ba? Wala rin kaming landline. Di ako nalabas ng bahay, kuya. At siya rin nag-concentrate na sa work. Hanggang naisip kong lumayas at pupunta muna ako sa friend ko. Makikitulog lang sana ng isang gabi. At kinabukasan punta ako sana sa kapatid ko sa Angono, Rizal.
Coincidence, kuya. Iwan if Saved by the Bell. Ako na nakaalis na ako sa poder ng ate ko. Di ko na naisip ang mangyayari ng gabing iyon. Paglabas ko ng pinto namin, takbo na ako, bit-bit ang bag ko sa madilim na kalye. At doon ako dumaan. Sa di ko inaasahan o di ko alam na magkikita kami ni Mr. A sa kanto. Laking gulat namin pareho, kuya. Wala na kaming nagawa at naisip kundi ang sumakay ng jeep at makalayo sa lugar namin. Kuya, wala akong magawa kundi sumama na muna sa kanya. Papuntang Angeles, Pampanga. Taga roon kasi ang papa niya. By the way, kuya, yung parents ni Mr. A ay hiwalay. At yung tatay niya nag-asawa na rin ng iba. Pero yung mother niya hindi na nag-asawa. At doon nga, kuya, may nangyari sa amin. Kuya, ng unang linggo, okay naman kami sa bahay ng tatay niya. Paminsan-minsan, iniiwanan niya ako doon kasi may work siya sa Las Piñas, sa custom brokerage. Hanggang lumuwas kami ng Maynila at nakihati sa OPA. Doon sa kaibigan niya sa Caloocan. Mahirap, kuya, sa unang ang kalagayan ko. Laging naiiwan na mag-isa sa bahay. Walang magawa kundi bunuin ang buong araw at maghapon sa 4 na sulok ng bahay. Minsan naiiyak ako kasi di sanay sa ganong buhay. Samantalang ang laki ng kwarto ko sa bahay. May katulong pa. Walang ginagawa ni damit ko. Nung araw ay di ako naglalaba. Di ako makalapit sa aking kapatid kasi nga galit. Huwag daw ako magpakita. Di rin kami napunta sa nanay niya kasi wala rin kaming space doon. Hanggang dumating ang araw, kuya, na nabuntis ako sa panganay ko. At doon mas humirap ang kalagayan ko. Walang araw na di ako umiiyak sa sobrang awa sa sarili ko. Kasi di ako handa sa ganun. Di ako handa sa ganito. Minsan lumapit ako sa kapatid ko. Pero gaya ng dati, didma pa rin ako na parang ibang tao. Hanggang mag 5 months na tiyan ko, kuya. Di pa rin nila alam na buntis ako. Pero yung mother ni Mr. A, alam po nila. Tapos nalaman ko sa isang kapatid ko na pauuwiin daw muna ako sa probinsya. Sa Samar kasi fiesta po ng August. Nag-uusap kami ng ate ko sa unang pagkakataon. At binili niya ako ng ticket by land travel. Pumayag na rin ako umuwi. Kasi nga matagal akong di nakabakasyon.
At nag-uusap kami ni Mr. A na babalik ako soon. Walang communication, basta ganun lang ang usapan namin. Babalik ako. Pagdating ko sa probinsya, parang normal lang. Wala silang tinanong if buntis ako. Talagang alam ko naman na balak ng ate ko na paghiwalayan kami. Balak ng ate ko na paghiwalayan kami. Makalipas ang ilang linggo, biglang dumating at sumunod sa akin si Mr. A. Sa di ko inaasahan, iwan if paano niya nalaman ang way papunta sa amin. Yun pala. Nagtanong at nakasabay niya sa barko ang pinsan ko. Coincidence nga ba? In-interview ng mga magulang ko si Mr. A. Ano raw plano niya? Bakit daw siya sumunod doon? At sinabi nga niya na dahil sa akin at sa magiging anak namin. Kasi buntis daw ako. So di ko na inilihim na buntis ako. Kasi di nila nahalata dahil maliit ang tiyan ko. Nakapag-tuck-in pa nga ako ng maong pants, kaya di halata. Sa madaling sabi, kuya, inasikaso agad namin ang kasal namin sa munisipyo. 6 kilometers nilalakad namin ang bayan kasi wala pang masyadong jeep at motor noon. Nakasal kami 1978. Nag-stay lang ng ilang buwan siya doon pero di na nahintay ang kabuwanan ko kasi need na siya sa work niya. I was mom at the age of 18. Napakabata ko noon, pero ang lakas ng loob ko harapin ang mga pagsubok sa buhay. Pagsubok sa buhay na mag-isa. Mag-isa, feeling ko lang. Ang nagpaanak sa akin, kuya, ang lula kong hilot. Age 100 years old na po siya. Pero malakas pa. At nanganak ako ng walang aray. May orasyon kasi. Iyon. Pagkalabas ng baby ko, tumayo ako mag-isa. At nagbihis na. Amazing, di ba? Bago mag 1-year-old anak ko, bumalik ako ng Maynila. At doon na kami tumira sa apartment ng nanay niya. Nagtiis ako, nakisama, pati sa mga in-laws ko. At dito, unti-unting bumalik ang loob ng ate ko sa akin. Dalawa na ang anak namin, kuya. Nang nag-abroad siya sa Saudi Arabia. Pagbalik niya sa Pinas, di na ulit bumalik mag-abroad. Mahirap daw talaga ang work noon. Nag-work na lang siya local, kuya.
pero nawalan ulit ng trabaho at di na naghanap ng work. At permanente naging palaasa sa magulang at sa tita niyang may asawa na nasa New York. At kapatid niyang nakapag-asawa rin ng Norwegian. Ako naman, kuya, nag-work na rin part-time. Paminsan-minsan natulong ako sa ate sa tindahan. Sa tapat ng Philippine Christian University. At doon din nag-aral ang dalawa kong anak na babae. Taong 1985, nang nag-work ako sa Makati as a secretary sa isang permanent company. Kasi ayaw kong umasa sa kanya at sa bigay lang ng mga tita niya at kapatid niya. Natulong din ang ate sa pagpaaral ng dalawa kong anak. Pero di yun. May sarili kang kayod at kita. Lumipas ang mga araw. Di ko na malaya na may problema na sa asawa ko. This time, kuya, kami na lang ang nakatira sa apartment. Kasi yung nanay niya at ibang in-laws ko bumalik na sa Pampanga. Kaya naiwan kami naiwan sa amin ang apartment at may border kami. Yun ang pinagkukuhanan namin sa mga gastusin at bayad sa bills sa apartment. Madalas mainit ang ulo niya. Ang bisyo niya, kuya, uminom at pati barkada minsan dinadala sa bahay. Minsan din naalis ng bahay nang walang paalam. At pag bumalik ng bahay, kadalasan lasing. At pag tinatanong ko siya saan galing, sa barkada daw. May birthday, nagkakwentuhan, nakalimutan ng oras. At maraming dahilan. May namatay daw. Kuya, working ako. Alangan naman bantayan ko siya. Maghapon. Imbis alagaan niya o samahan ang mga anak niya. Alalay man lang, hindi niya magawa. Di ako nagkulang, kuya. May kasambahay kami. I see to it na masikaso ang mga bata. Sanay ako ng ganun. Napakaswerte niya. Maayos ang tirahan niya. Kahit wala siyang work. Kumakain siya ng 4 na beses sa isang araw. Malinis ang mga damit niya. Postura kong lumabas ng bahay. Parang happy-go-lucky lang siya. Di ko na nakikitaan ng pagsusumikap sa sarili. Dito naging kalbaryo ang buhay ko. Malihim na sinusundan ko siya sa gabi para lang mahuli if may babae siya. Kuya, doon lalong lumala siya.
mabisyo na. Nagpupunta pa sa mga bar para uminom. Mahilig manood ng show sa bar. Alam mo na, yung Patay Cindy. Natuto akong uminom ng kahit isang order lang. Pag nakita ko na siya sa loob ng bar. Pinapanood ko lang siya habang di niya ako nakikita. Mahilig siya sa alak. Barkada. Aliw sa labas. Natuto akong pasukin ang mga club na nag all the way down para mahuli ko lang siya. Pero bigo ako. Kasi alangan naman, awayin ko yung mga babaeng kainuman niya. Ganon ang sitwasyon namin. Pero di alam ng lahat ang nangyayari sa amin, lalo na sa mga anak ko na nasa elementary. May mga isip na sila. Pag-araw kuya, ordinaryong ama siya sa bahay. Malinis sa bahay at istriktong ama sa mga bata. Minsan wala sa oras na papauwi ako kahit nasa work pa ako para hulihin siya. Hanggang isang araw, nag-away yung border kong 2 babae. At doon ko nalaman sa isang border ko, sa mga salita nila, na bulgar at nagsumbata na. Yung isang border ko ang kinalabit pala niya. Bumuhos ang galit ko, kuya. Kahit di niya inaamin, nawalan ako ng gana at respeto sa kanya. At napalayas ko ng di oras. Ang kabit pala niya ay nasa loob ng pamamahay ko. Ang sabi ni Mr. A, kuya, kaya Mr. A ang tawag ko sa kanya kasi Aquino ang apelyido na ng aking ex. Natukso lang daw siya kasi palay na raw ang lumapit sa manok. Kaya di niya napigilan ang masarap na bawal. Ang sakit, di ba? Kung saang lupalop ako naghahanap, kaya pala di ko mahanap sa labas. Kasi nasa loob lang ng pamamahay ko ang ahas. Nagalit din ako sa pinsan ko na noon ay kasambahay ko. Kung bakit di siya nagsasalita. Di siya nagkukwento. Alangan naman wala siyang alam. Alangan naman wala siyang napapansin. Nasa bahay lang siya maghapon. Siguro, nasusuhulan or naaawa sa akin. Pero sa galit ko, pinalayas ko rin, kuya. Feeling ko noon na pagkaisahan ako ng mga traidor. Mga traidor sila. Ganun pa man, dahil sa kagustuhan kong buo pa rin ang pamilya namin, natanggap ko pa rin siya. Napatawad.
Dahil ayaw kong maranasan ng mga anak ko ang broken family. Gaya ng napapanood natin or in real life. Akala ko, kuya, okay na nawala na si kabit. Pero mas masakit ang balita na nabuntis pala niya yun. Nang malapit ng mga anak, tumawag sa landline at ang anak kong panganay ang nakasagot. At napagsabihan ng panganay ko na wala dito si Papa. At wala kaming pakialam sa iyo. Malandi ka. Di namin kapatid yan. May isip na kasi ang mga bata noon, kuya. Di ba tama lang naman ang sinabi niya? Pero nanaig pa din ang awa ko at naisip ko na wala namang kasalanan ang bata. Pero para matigil na sa katawag, pinadalhan ko ng pera, pambili ng lampin at panggastos. Sa Batangas kasi noon nakatira. Martir na nga na matatawag sa akin. Pero di alam ng lahat ang nangyayari sa amin. Pati mga kapatid ko at sa mga in-laws ko. Lumipas ang ilang taon. Nag-decide akong sundan siguro ng isa pang lalaki ang dalawa kong babae. Baka sakaling tumino at ipinatanggal ko ang implanted hormonal family planning. At nabuntis nga ako. Araw at gabi, kuya, nagdarasal ako na maging lalaki ang anak ko. Di uso sa akin yun ang ultrasound. Basta nanalig lang ako sa Diyos at sa aking pakiramdam. Kuya, taong 1990, nang isilang ko ang bunso kong lalaki. Nang unang mga buwan, kuya, okay naman. Naging masaya ulit kami. This time, nag-level up na ako sa work. Secretary at same time, nag-part-time insurance agent na ako. Naging maganda naman ang income ko. Di ko inaasahan na may darating pang isang unos na lalong nakasira sa buhay namin. Nagkaroon ulit ng babae si Mr. A. Di ko inaasahan na uulitin niya ulit for the second time. At di ko rin alam na magagawa niya kasi di halata. Di na gaanong naalis ng bahay, lalo na sa gabi. At ganun din ang sabi ng pamangkin ko na kasambahay namin noon. Di na umaalis. Lalo sa araw. Kung umalis man, saglit lang. Minomonitor ko rin kahit nasa office ako.
Yun pala, kuya. Yung kinabit niya ay sa kanto lang namin. Na bar noon. Doon sa bar nag-work yung kabit niya. Madali lang silang nakakapuslit. Na-confirm ko. Na-confirm ko ito, kuya, nang magpunta sa bahay si kabit. At nagkataon na nandun ako. Di ko pa alam na buntis siya noon. At di pa inaamin ni ex ko yung relasyon nila. So sabi ko lang sa kabit, kasi nga duda na ako. Woman's instinct. Kung nagpunta ka dito para tingnan ang bahay namin, na maayos, malinis, yan ay dahil sa akin. Huwag mong pangarapin na pag pinili ka niya, ay ikaw ang papalit dito sa bahay. FYI, ako ang boss dito. Mag 6 months na yon ang bunso ko nang mangyari ang face-to-face at revelation. Alam ko na buntis na si kabit. Inamin ng ex ko. Wala na kaming maayos na pagsasama. Walang kibuan. Pero nagagawa ko pa rin ang obligasyon ko sa kanya. Isang gabi, nagpunta na naman si kabit sa kabilang bahay. Kasi kababayan niya yung neighbor namin. Ilocano sila. Di ko na napigilan ang sarili ko, kuya. Pakiramdam ko, sinusubukan ang bait ko. Pumasok ako sa kapitbahay namin. Kinaladkad ko palabas. Hila ang buhok niya. Sinampal-sampal ko siya. Kapal ng mukha. Pati sa teritoryo ko, nasugod pa siya doon. Balak ko sanang tadyakan ang tiyan sa galit ko. Buti na lang, napigilan ko pa sarili ko. Pinagtabuyan ko pati si Mr. A. Nabalitaan ko na sa San Andres Bukid lang daw nangungupahan ang kabit. Napakalapit nga lang naman. Isang sakay lang. From kanto namin. Isang linggo na ganoon ang sitwasyon namin. Walang kibuan. Minsan, araw, wala siya pag nandun ako sa bahay. Lalo na sa gabi. Minsan din na siya nauwi. Parang baliktad ang nangyari. Ako ang naging kabit. Kasi sa araw, nandyan. Sa gabi, wala.
Napagod ako, kuya. Nagdesisyon ako na ibigay ang mga damit niya para wala na siyang dahilan na umuwi pa at maligo. Tapos aalis na naman. Pagkatapos maligo at magbihis. Minsan lasing sa gabi. Sinusugod ako, nagwawala. Ang ginawa ko, pinapabarangay ko siya, kuya. Hanggang binigyan ko siya ng 3 months ultimatum. Mamili siya. Ako, kami ng mga anak niya, or si Kabit. Di siya makadecide, kuya. Kaya ako na namili para sa kanya. Ako na ang nagparaya, kuya. Kinabukasan, nagpunta ako sa inuupahan nila. Kasi kukunin ko yung sing-sing na nabigay ko sa kanya. Baka isang lapa o ipagbili. Kumatok ako sa mismong kwartong maliit na nandun na lahat at nagulat ako sa kalagayan nila. Magkatabi sa maliit na papag. Buntis pa si babae. At may maliit pa palang anak sa unang lalaki niya. Pagkakuha ng singsing, umalis na ako, kuya. Habang nasa jeep ako, natululuha ko. Sa magkahalong galit at awa. Doon ko na-realize, kaya pala madumi ang t-shirt niya pag nauwi ng bahay. Na parang natulog sa kalye. Yun pala. Dahil sa madumi ang paligid ng tinitirahan nila. At nag-aalaga siya sa isang 2 years old na bata. Naisip ko na yung ng mga panahon na wala siya. Naisip ko na yung mga panahon na wala siya sa bahay, na dapat inaalagaan niya ang mga anak namin. Iba pala ang inalagaan niya. Ang sakit, kuya. Isinumpa ko siya noon. Tuloy ang buhay, kuya. Ibinuhos ko ang time ko at sarili ko sa work ko. Double time para sa mga anak ko. Kasi sa private school sila nag-aaral. Nakatulong sa akin ang ate ko, mga friend ko, emotionally, unti-unting nakarecover ako. May mga advisors sa akin na mag-abroad. Pero may mga iba naman ayaw. Kasi the more daw need ng mga anak ko ang normal support.
or ang moral support at guidance that time. So nag-focus ako sa work ko at sa pag-aahente. Nawala na kami ng communication ng ex ko. At nabalitaan ko na nasa Pampanga na. Dinala ng ex ko si Kabit. Of course, wala naman siyang pupuntahan. Ang mga friends niya alam na rin ang nangyari. So di siya kinonsente. Nawalan ako ng gana sa kanya. Nawalan din ako ng gana sa kanyang mga in-laws. Kasi inilihim pa nila na tinanggap nila si Kabit doon sa bahay ng biyenan ko. Kaya mula noon, nagtampo rin ako sa kanila. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters, dito po nagtatapos ang part 1 ng kwento ni Miss Violet. At abangan ang part 2 nito. Mga kaibigan, hanggang dito muna. At abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Muli, ito nga po pala si Jun Sahibert, ang laging nagsasabing, God bless us all.